What's going on guys, Don is here. May nag-request kasi sa akin na kung paano daw gumawa ng crosscut jig, no? Gamit ang circular saw. And sa itsura pa lang, pag marunong kayo, alam niyo na yung gagawin, no? Pero may mga discussion din dito na kailangan sundin para maging perfect yung pagkagawa at yung outcome ng mga ikakat natin. So tara, simulan natin. So ito na yung mga parts natin. And nagsimula lang ako dito sa 20 by 20 half inch na plywood. No, bali nagkat ako ng mga strips. And then hinaplap joint ko sila para ilagay dito sa ilalim. And then screw ko para mapanatiling flat yung ating pinaka tabletop. And then nagkat ako dito ng pinaka magiging patungan niya, no. Pinagdikit ko yung dalawang 3/4 na plyboard. Bali, ang sukat nito is 1 and 11/16. Para yun yung maximum na height ng makakat natin. So, didikit ko muna siya dito sa magkabilang dulo. So, yan na dikit ko na and na-screw ko na din siya sa ilalim. And then ang isusunod natin is itong mga rails niya na kung saan dadaan yung ating circular saw. So sa paggawa ng mga rails, no, make sure na ito yung base niya at ito yung pinaka-fence sa gilid, nasa ibabaw siya para mapanatili yung pagka-straight kung sakaling baloktot. So dito naman sa kabila, dito sa kaliwa ko, no, hindi ko pwedeng ipatong na ganyan kasi tatama yung pinaka motor ng circular saw eh. Kaya gumawa ako ng rabbet dito para dito i-connect. At least eto mapapanatili pa rin yung pagka straight dahil dito siya magre-reference. Assemble ko lang itong mga ito, then kakabit na natin dito sa pinakapatungan niya. So ito, fully cured na siya, no? And una nating ilalagay yung nandito sa kanang side ko. Patong natin dyan, tapos i-screw na natin. So make sure lang na naka-countersink yung ulo ng screw para hindi siya tatama sa base ng circular saw. So yan, nakakabit na siya. And bago natin itong ilagay yung kabilang side, kailangan na natin yung ating circular saw. At ito ang gagamitin natin, ang 1400 watts circular saw pro ng Lotus. Hindi ko pa na-review to dahil meron pa akong inaantay. Pero ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo na kung gaano ako confident gamitin yung mga high-end na circular saw ko, ganun din yung pakiramdam ko pag ginagamit ko to. Ganun kaganda yung quality ng pagka-build nito. So tuloy na natin. So nalagay na natin yung unang rails dito sa kanan. At susunod natin tong kaliwa. No, kailangan ilalagay natin siya dyan. No, ipipit na muna natin. So una akong maglalagay dito sa likod ng isang screw. Then i-screw ko naman siya dito sa kabilang dulo, no? Para even yung spacing nila. So dito muna sa likod. So eto na, no? Okay lang naman yung movement. Then siguraduhin lang na walang play para consistent lagi yung cut. So ito guys, so naisaksa ko na siya and naibaba ko na rin sa full depth niya. Ngayon gagawa tayo ng unang pasada. So ito, isa to sa importante, no? Kung nakikita nyo yung curve na gawa natin, yan, dyan tayo magbabase mamaya para makagawa tayo ng fence na
perfectly square, no? Ito yung reference natin. Pero may mahalaga akong gagawin dyan para madali natin makuha yung 90 degrees ng fence dito sa curve. So ito guys, meron akong scrap dito and nilagyan ko to ng double-sided na tape. Then dito sa curve, ididikit ko to. Then papadaanan natin ulit ng circular saw. Make sure lang na matibay yung pagkakadikit. So ayan o, nahati ko na. And tatanggalin muna natin tong dalawang rails niya. So etong nakat na part na sa kaliwa, tanggalin muna natin. So after natin matanggal at malinis, no, meron na tayo ngayong reference kung saan ibabump natin yung ating mga square. Now, make sure lang na yung square nyo is perfectly square din. No, tapos dito tayo maglalagay ng fence, no. Mas madali mag-reference dito kaysa yung susundan lang natin yung curve. So, eto, gumawa na ako ng pinaka-fence niya, no. At nag-ready na rin ako ng mga screws. And then, dito nga sa ginawa nating reference, dito sa kinat natin, dito natin ibabump yung ating square. Then yan, di madali na mag 90 degrees. As screw na lang natin. Double check. So yan, ito yung perfect timing na rin to para gumawa kayo ng, kung magpe-framing kayo, no, ng pang 45 degrees. So ito, nag-cut na rin ako. And gagamitin din natin tong reference na to. So yan, pwede na natin ibalik tong isang rails natin. So ito, tapos na, nakabit na natin lahat. O, since nandito pa yung ating pang 45, mag-framing kayo, testingin muna natin yung accuracy niya. So ayan o, perfect na 90 degrees. Kaya perfect din yung 45 degree cut niya. Then tanggalin muna natin itong pang 45 para matest natin yung 90 degree cut. Testingin natin dito sa malapad-lapad para mas makita natin yung accuracy. So accurate din, no? Walang gap. Ayos. So I think that was it. Perfect na perfect tong replacement, no? Kung wala kayong miter saw. Tapos dadalhin nyo sa inyong mga site. No, napakadali lang na mag-cut. Pwede kayong mag-repeatable cuts gamit tong crosscut jig na to. So sana nakatulong tong ginawa natin, no? Simple lang naman pero malaking bagay ito. Again, thanks for watching. Keep safe and see you on the next one.